No, you still have that wet. Come here. Yeah, but Namaon na meron. I told you. you did not say take your glove. No. Hey, you know what is your responsibility of your gloves? Hindi na naman niya dala yung kanyang gloves. Getting them because you did not say them. No, I don't need to say. No, you have to say to us. No. Every morning, you need to remember it. Only yourself. Your hat too, your jacket, your pants, your Are you shoes, mama? and your gloves. Are you mama? But I look like your phone. Okay, come here. Maaga ko siyang Like your phone. hatid dito sa daycare kay meron akong customer at medyo malayo yung bahay niya. Mga 40 minutes din yung biyahe ko papunta dun sa kanila. So kapag breakfast to dito, ayaw pa naman niya yung almusal na porridge. Kasi sa bahay, almusal niya tinapay, tapos nilalagyan namin ng palaman. Dito, bihira lang yung tinapay. Yung pang almusal nila kay porridge. Okay. Hindi niya pala dala yung gloves. Kasi kahapon, sinabihan ko wag na dalhin kay diretso naman kami sa sasakyan. Okay. Buti na lang meron pang extra gloves yung mixo doon. Okay, naalala ko meron pa yan siyang extra. Bumili pa nga ako ng more gloves pa sa kanya. Kaya lagi na lang nawawala ng gloves yung ating mixo. Hindi ko alam kung saan niya nilalagay. Basta hindi pwede sa isang linggo hindi mawala yung isang pares ng kanyang gloves. Ewan ko talaga, lalo na pag winter time. Nakikita ko naman na sinusuot niya, pero pag hinahanap mo na, wala na. Kailan ba yun? 2 days ago, binilhan ko siya ulit ng 5 pairs ng gloves para sure na may extra pa talaga ba, just in case na mawala. Yan, nakakain na siya ng almusal dun at ako ay gugora na sa aking work. Grabe, kabisi ang maringkuhin ninyo. Natapos ako dun sa isa kong customer alauna. Tapos may 1:30 ako na customer mga Mars. So bumili lang ako ng tinapay at may inom dun sa Q-Market kanina. Tapos habang nagda-drive ako, kumakain kay 1:30, doon na naman ako sa aking next customer. Natawa ako sa sarili ko. Sabi ko, ganito pala ako kabisi. Yung magda-drive ka habang kumakain. Pero don't worry po mga Mars, nag-iingat naman po ako. Hindi naman po ako pa drive lang na di tumitingin. Yung dahan-dahan lang ba while kumakain at the same time. Malagyan yung aking tiyan ng pagkain kay alauna na lunch time. So malapit na ako dito sa isa kong customer. And then tama-tama paglabas ko kay pick upin ko na si mixo natin. Finally, I'm done. My God. Tama talaga yung hinala ko from dito sa customer ko ay diretso kay mixo. Grabe. Kaka-inspire yung aking customer mga Mars. Yun sila. Kita nyo po ba? Yun yung customer ko dun. So, grabe na. Nagkwentuhan kami mga Mars ba? Oh my God. Na-amaze ako sa tagal nilang dalawa. Puro na sila matatanda. At so ayun nga, nagkwento-kwentuhan kami. Nagyaya pa sana sila na magkapi-kapi kami. Offer sila ng biscuit sa akin. Sabi ko, kailangan ko na umalis kay yung aking anakins need na sunduin sa baker. So ayun, nagkwentuhan kami. Grabe Mars, 60 years na po silang kasal. Oh my God. Mars, I cannot imagine 60 years. Kalain mo yun? Tapos
kita ko pa din sa kanila na sweet sila sa isa't isa ba. Alam mo yung may care pa talaga, yung love na love nila yung isa't isa. Kasi diba, meron naman yung iba na parang wala na, nagsasama na lang dahil no choice, yung ganun. Pero itong dalawa, tuwing punta ko dito mga Mars, mahinhin din kasi sila magsalita mga Mars. Meron naman yung mga ibang tao diba na kita mo pa lang sa boses na itong maldito, maldita, maano tong babae, madaldal, ganyan. Pero ito sila mga Mars, itong customer ko na to, na-amaze ako kasi pag tinitignan ko sila habang naglilinis ako, napaka caring nila sa isa't isa. Gaya na lang pagkuha ng sapatos kasi yung lalaki may sakit siya, cancer. And then pag pumapasok siya, yung parang nakakalimutin siya ba, ang sakit niya kasi is yung pagiging kalimutin niya, yung sa ulo daw ba yung sakit niya, hindi naman tumor, basta cancer lang siya. Hindi ko din masyadong maintindihan Mars, kay alam nyo naman hindi ako sa healthcare, so mahina ang aking utak pagdating dyan. Daming mga bagong words na naririnig ko basta sa mga healthcare na yan about sa ating katawan kay alam ko lang is yung about sa linis. Alam ko naman po yung part of body natin in Finnish. Pero in English, naiintindihan ko. Pero sa Finnish, ang lalalim kasi ng mga words, mga Mars, yung pagdating sa medical ba. So, ayun, nagkwentuhan kami. Ilang taon na pala kayo? 60 years na kaming mag-asawa. And then, sobrang sweet yung ikikare ng asawa yung lalaki. Tapos, yung lalaki naman, gaya nung maglilinis na ako doon sa sala, so palipat-lipat sila kasi nga ayaw nila akong madisturbo. So sabi nung babae na dito ka kasi dyan na naman siya maglilinis. Tapos muntik na siyang makatulog doon sa sofa, kakaantay. Sabi ng asawa niya, don't sleep, kay ano na daw, hapon na, baka hindi ka makatulog mamayang gabi. So hinatid ako ng lalaki, tinulungan niya ako. Sabi ko, kaya ko naman. Gusto niya lang akong tulungan. Siguro, bored din siya. Nayaan ko na lang, pinabitbit ko ng vacuum. So, habang nagkikwentuhan kami. And then, nung palabas na siya, hinanap niya yung sapatos niya. Kinuha ng asawa niya. Oh, ito yung sapatos mo. Diba sa atin, pag mga ganun, yung parang nairita, tapos nakakalimutan ng asawa natin, bakit naman kasi nakakalimutan mo, ganyan, mukha nga natin, di ba, mga babae. Pero ito sila, grabe yung patient nila. Kalain mo Mars, 60 years. Yung lalaki mas matanda ng 3 years dito sa asawa niyang babae. So 18 years old yung lalaki nung ma-meet niya si babae. Tapos 3 years old, 18. So 15 years old pa lang yung babae, na-meet niya na. Wow! Binigay niya lahat yung pagmamahal niya dito sa asawa niya. Kasi 15 years old. Yun nga, wala daw siyang naging boyfriend. 18 at 15 years old, my God! 15 years old, papilab pa lang yan, mga Mars and Pars. Pero sa kanila, pero may dalawa silang anak, puro babae. Hindi ko lang talaga ma-imagine 60 years. Umiikot yung mundo nila sa isa't isa. Grabe, no? Sana kayo din mga Mars and Pars dyan, umabot po kayo ng 60 years or more than. Iba talaga pag nahanap mo yung katuwang mo sa buhay. Hindi sasakit yung ulo mo. Yan. So, ano muna ako Mars? Pick upin ko si Mixo natin. Ay, we're home, we're home. Ano to? Barbecue lassi. Ano naman to? Mga ano, date. Ay, naku, nakakainis tong isa kong ano ay customer mga Mars. Dun sa Hamina, meron akong 2 customer dun. And then, tag-isang oras lang sila. At gusto ko sana
itong dalawang customer na to, isang araw lang sila ba para hindi ako pabalik-balik good sa biyahe, like ngayong araw na to, punta ako doon tapos isang customer lang, and then next day pupunta ako doon, isang customer lang. Ang hirap nitong isa, mga Mars, kay bibigyan mo siya ng schedule. Wala naman siyang ginagawa, kay nasa bahay lang naman to. Binigay mo yung schedule niya, gagawa siya ng sarili niyang schedule. Gaya nito, in-schedule ko na yung next appointment nila for next week. Na, itong isa, ganitong oras, tapos yung next customer, ganitong oras, para isahan lang ba. At ang kagandahan nitong dalawang customer na to, dun sa Hamina, magkatabi lang yung building. Kunyari, ito yung building na to, tapos sa unahan lang, parang kumbaga A, B, C, D, itong una nasa A, tapos yung pangalawa nasa D. So, hindi ko na kailangan magbiyahe, kaya lang, itong isa, very complicated, mga Mars. Very complicated. Ang hirap nito. Gusto ko sana bitawan to. Naawa din naman ako dito sa matanda na to. Kay walang pumupunta doon sa bahay niya. Siguro gusto niya lang makita na may pamasok doon sa bahay niya. Ganun, mga Mars. Bored lang good siya. So, okay, hayaan ko na lang. Hindi naman po ako lugi nito sa biyahe or sa gasolina. Kay pwede ko naman, nilalagay ko naman to siya doon sa tax, mga Mars. Yung biyahe ko ba, nilalagay yan doon. Kaya lang, minsan, medyo complicated. Kaya, alam mo yung para isang lakaran ka na lang ba? Sana itong araw na to, day off ko talaga to totally. Kaya lang, magpapalinis man siya. At hindi pwedeng hindi siya puntahan. Kaya nakakaawa din naman. Kahit minsan gusto ko nang sumuko. Pero huwag natin taggihan yung grasya, mga Mars. Yun lang naman ang problema dyan sa kanya. Bigyan mo siya ng schedule. Gagawa siya ng sarili niyang schedule na itong araw na to, pwede akong puntahan sa bahay. Ano ba yung kakainin namin ni Mix? So, nagbihis ako agad. Dahil yung una kong customer, may aso sila at Diyos ko, yung buo kong damit kanina, puno ng balahibo ng kainin. Ito. Ay, si Mixo pala. Lagyan ko si Mixo ng chicken. Nak, you wait ha, because I will cook your food. I will cook your food. Yeah, your food. Yung manok na lang ang. Take my food. Cook my food. Yeah, I will make you food. You said you're gonna poop my food. Ah. Ang napansin ko dito sa batang to ba? You poop my food. Nasa stage siya ngayon, mga Mars, na matigas ang ulo. Naalala ko, sino ba yun? Yung mga anak na kaibigan ko, ganitong edad nila, 5 years old. So, masakit din yung ulo nila kay mga anakins. Matigas ang ulo. So, inintindi ko na lang. Yung minsan na gusto mo nang sakalin, pero hindi man pwede dito, Mars. Dapian mo yan sila or kahit yung ganyan lang. Nako! Baka magsumbong yan dun sa daycare. Tapos, napatawag pa kami ng social. Kaya minsan, ang hirap magdisiplina dito sa Finland, mga bata. Kay kunting ganyan mo lang, nako, magsusumbong na. Sa kanila, child abuse agad. Nakakalukang child abuse. 4 yung lutuin ko nito. 2 sa akin, 2 yung kay Mixo. Tapos yung potato. Ganyan lang yung food namin. Very simple lang. Tapos, yung broccoli na nakuha ko kagabi, bigyan ko si Mixo nito. Hala, matagal-tagal din naubos tong chicken na binili ko or binili namin ni Pars dun sa
loob ni Wholesale Bean. Bibili pa ako nito ulit. Okay, very easy lang siya to cook ba? Alam mo yung ganito na sobrang busy ako, kami ni Pars. Merong easy to cook na pagkain. Hindi naman din everyday. Ngayon lang, pag sobrang busy. Si Mixo kasi, nagre-reklamo na yan siya pag paulit-ulit yung pagkain. Kami ni Pars, wala naman kaming problema. Kaya namin kumain ng 3 araw, same food. 4 na araw. Ako minsan umaabot ng 4 na araw, mga Mars. Hanggang pwede pang kainin dyan sa ref. Kinakain ko talaga kay nanghihinayang ako itapon. Pero si Mixo, bibigyan mo yan, kunyari, ngayong araw na to ng patatas, same food. Kahapon at last day, same food. Magre-reklamo yan. Inintindi na lang din namin na bata. So, ang dami na naman tong mga pamasko. Dahil tapos na ang Halloween. Ito na naman ang sunod. Ay, ang ganda nito. Parang Osalisto Arbon Tantok Manis Sobilok ito. Yung pa raffle nila mga Mars ba yan, no? Sasakyan. Sali nga ako nito. Baka sakaling makuha. Ay, mapanalo ko to. Ay, nako. Sa big talaga. Celebration. Pagkakuha namin yan ni Mars. Pero hindi ako swerte sa mga ganito, Mars. Yung mga panalo. Auton Arbusus. Hala, brand new pala talaga to. Kay 30,000 euros. Ano man yung mga free nila dito. In fairness, madami silang mga advertise ngayon na mura-mura kay Christmas is coming. Alam ko na kung ano yung motif ng aking Christmas tree ngayon. Magre-red tayo. Order nga ako sa Temu, mga Mars. Ano yung aking o-orderin para sa aking Christmas tree. Ganito siya, Mars, oh. Mga ganito na decoration. Ganyan. Para maiba-iba naman. Kaya lang, baka pagdating dito, ang size nito, maliit pa sa maliit. Baka ganito lang din yung kaliit. Gusto ko kasi yung mga malalaki. Para mas maganda. Tingnan ko nga muna to, be. Anong pwedeng bilhin dito? Paano po to si Mixo? Shower. At gusto ko kumain ng dried fish. Kain tayo ng dried fish, mga Mars. Pero doon lang ako magpiprito sa labas. Kaya na, pauwi na si Pars. Maano tayo, mapagalitan dahil yung amoy. Kain tayo ng dried fish at rice. Okay, yung rice. Ano lang kasi yung kinain ko kanina, eh. Basta pagod na pagod ako, grabe yung aking gutom. Super gutom. Yan. Because I'm sure there's a kid with these Itong, kind of gloves. yeah, itong gloves ni Mixo, nabilhan ko siya, mga Mars. I'm confused which one is whose. Ano natin, I'm lagyan ko to ng pangalan para di mawala. Ayan. Black na yung pinili ko dahil walang ibang kulay. Yung green sana gusto ni Mixo pero wala siyang flesh sa loob. Ito kasi yung dapat to at maganda during autumn time at spring time kay waterproof. Ayan. May pangalan pala talaga. Ito, oh, may lagayan talaga siya ng pangalan. So, alam nila na magkawala-wala talaga itong mga gamit sa bata. Okay.
Hindi talaga maiwasan. Lalo na pag ilagay mo dun sa dryer cabinet nila. Tapos yung pare-pareho na ba ang itsura. Ang ilalagay ko dito kay MP. Mikael. Ang pangit man to eh. Malaki ito siguro. Maliit. Ayan. Maganda siguro kung maliit. Ang laki kasi ng isa eh. Maliit din ang lagayan. Ang pangit mga Mars. Hindi nga halos mabasa. Ikaw talaga ma-review ba? Pero okay na to. Nalagay ko dun sa kanyang cabinet para bukas maalala namin. What's that, Nat? Yo. So, maya-maya ay patutulogin ko na si mixer natin, mga Mars. At dahil ako din ay pagod na. Ramdam ko na yung pagod. At least parang naimasimasan ako kanina nung lumabas kami ni Mixo. Punta ng shop, bilhan siya ng gloves. At I don't know. Naguguluhan ako kung tama ba na i-share ko to sa inyo, mga Mars. Pinag-iisipan ko to. Pero wala naman sigurong masama kung i-share ko to sa inyo, diba? Matagal ko na din kayong nakakasama. Matagal ko na kayong nakakausap. Although hindi ko kayo nakakausap like personal. Pero minsan, gumagaan yung pakiramdam ko pag nasi-share ko sa inyo at nababasa ko yung mga comments nyo, yung mga opinion nyo. I don't know if dahil ba to sa hormones ko lang, mga Mars and Pars, or Mars na lang, kaya usually mga Mars na naman yung may ganitong problema, diba, na yung sa hormones natin or sa edad. Magti-30 pa lang naman ako, pero minsan kasi may mga feelings ako na hindi ko magets, mga Marsin, na minsan hindi ko alam ano yung gusto ko. Minsan naman bigla na lang akong naiiyak na walang dahilan. Minsan naman pag di ko na talaga kaya ilabas, mga Mars, tinatawagan ko si Pars, and then doon ako nagsasabi sa kanya, nagkukwento. Wala namang problema sa ibang tao, yung connection sa ibang tao, mga Mars, like friends, family, wala akong problema dyan. Pero yung pinaka main point ko na problema is yung sa sarili ko talaga, na minsan hindi ko maintindihan yung self ko. Kaya nga, kahit nasa work ako, mga Mars, sa hotel, tumatawag ako kay Pars at ayun, umiiyak na lang ako bigla. And then, no reason para umiyak ako. At thankful naman ako kay Pars na lagi niya akong kino-comfort. Basta may feeling ako na ganito ba, yung umiiyak lang ako na walang dahilan. Sad ba ako? Hindi naman ako sad. Basta hindi ko maintindihan yung sarili ko, mga Mars. Ayan, kunikwento ko pa lang sa inyo, naiiyak na ako. Sabi ni Pars, baka kailangan ko magpatingin sa psychiatrist para ma-diagnose ako kung may depression ba ako or anxiety. Pero yung anxiety, alam ko meron ako noon kasi minsan bigla na lang ako yung parang nagpa-panic attack, nagpa-panic na walang dahilan. Yung minsan lang talaga na may umaano sa utak ko ba. Ewan ko talaga, mga Mars. Nung sinabi yun ni Pars sa akin 4 days ago, napapaisip na tuloy ako, may mental health problem ba ako? O di kaya sa hormones ko lang to? Napaisip talaga si Pars na baka kailangan ko na magpatingin ng psychiatrist. Tapos, chinek niya pa kung saan pwede pumunta. Di ba ganyan ka supportive si Pars? Napaisip lang siya kasi padilim na. And then, konti na lang yung araw dito. Baka
naka-epekto daw yun sa akin. Kasi dito sa Finland, it's very common na may mga tao na nagkaka-depress dahil sa weather namin dito. Masaya naman ako mga Mars, pero may time lang po talaga na hindi ko maintindihan yung sarili ko. Ayan, naiiyak na ako. Na may gusto akong gawin na ayaw ko naman at minsan bored ako. Nag-chat pa nga ako sa mga friends ko na hindi ba kayo nabuboard sa sarili nyo? Kasi ako minsan nabuboard ako na hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin. Meron naman akong trabaho, meron akong friends, meron ako lahat. Pero deep inside, may hinahanap ako na hindi ko din alam. Parang may problema talaga na. Ewan mga Mars. Di ba ito, naiiyak ako without reason. Yan, napaisip ako nung sinabi ni Pars na baka may mental health ka. Mahirap din kaya labanan ang mental health mga Mars. Tapos madami pa akong nababasa na nagpapakamatay dahil sa depression. Pero wala naman sa isip ko na yung magpakamatay mga Mars in Pars. Pag sumasagip yun sa isip ko, wala akong ibang ginagawa kundi nagpre-pray lang ako na Lord, alisin mo sa utak ko yung ganitong pag-iisip. At ayun, tapos nakikinig ako ng Bible. Meron ako sa cellphone mga Mars. Pag nasa work ako, yun lang yung ginagawa ko. Basta yung feel ko may something na naman akong iniisip na kaka-stress ko. So, ayun. May time talaga na ilang beses, pag day off si Pars, tinatawagan ko na lang yan siya bigla na ganito. Naiiyak na naman ako. Tapos, umiiyak talaga ako sa tawag namin ni Pars. Hinto muna ako ng trabaho tapos bigla na lang ako maiiyak. Gaya ngayon, nagkwento lang ako sa inyo mga Mars. Hindi kasi talaga ako palakwento mga Mars sa family ko, sa ibang tao, maliban lang kay Pars at ngayon dito sa inyo. Hindi gaya sa ibang tao na ay pag may problema, tatawag sa kaibigan na ganito, ganyan, ganito yung problema ko. Nagsasabi man ako ng problema ko pag tapos na. Or yung di ako magpaparamdam sa kanila na ayaw kong magpa-disturbo. Ayaw na. Muna ako. Laylo sa Sockmate, ganun. Pero yung tatawag ako, like, mga friends ko dito na, oy, ganito, may problema ako. Hindi ako ganun mga Mars. Sinasarili ko yung problema ko kasi ang iniisip ko, yung ibang mga kaibigan ko, family, may mga sarili din silang problema. Ayaw ko nang dumagdag. So, si Pars talaga yung lagi kong takbuhan at thankful talaga ako kay Pars natin. Lagi siyang andyan. Lagi niya akong kino-comfort. Kaya, nung 4 days ago, na humahagulhul talaga ako sa iyak. Sabi ko, di ko na maintindihan yung sarili ko. Kaya, sabi niya, tingin ka kaya sa psychiatrist. Ganon. Pero, I'm not ready mga Mars na tumawag ng doktor para sa ganon. Hindi pa naman siya malala. Siguro, dahil lang to sa panahon namin, sa weather namin, tapos pressure sa life, daming iniisip, ganun lang siguro mga Mars. Hindi nga ako dumaan sa postpartum depression na yung grabe talaga yung pinagdaanan. Kaya napapaisip ako na siguro sa hormones ko lang to. Sabi ni Pars, pag kailangan ko na talaga magpatingin ng doktor para sa mental health, huwag daw ako mahiya. Kaya pa naman Mars. Kaya pa naman. Minsan lang talaga napapaisip na ako kung ano ba yung dapat kong gawin. Yung mga bagay-bagay na hindi ko din maintindihan mga Mars. Na bigla ka na lang iiyak.
Lalo na lagi ako mag-isa doon sa hotel. Yung sa kalagitnaan ng trabaho ko, bigla na lang akong maiiyak, maluluha, without reason. Ewan. Kaya lagi akong tumatawag kay Pars pag feel kong down na down ako ulit. Kaya siya lang yung tao na komportable akong i-share sa kanya at nakukuha ko yung comfort. Ay, naiiyak ako. Naku, hindi na nga ako magkwento, Mars. Oy, in ko na yung ating vlog, Mars. Drama-drama pa ako sa camera nyo, mga Mars. Yan, patulogin ko na lang si Mixo para ako din ay makatulog na din. So, i-end ko na lang tong ating vlog, mga Mars. Good night po sa inyo.